Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Dalangin natin ang lahat ng ating mga personal na kahilingan para sa lahat ng ating mga kapatid, kakilala at kamag-anak na nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito. Ang mga patuloy na dumudulog sa Panginoon para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa inaakalang kahangalan ng mga tao tungkol sa krus, itinuro mo sa martir na si San Justino ang di mo mapapantayang pagkakilala kay Hesukristo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang mga maling akala ay mabigyan nawa ng wastong kasagutan, at ang katatagan sa pananampalataya ay amin nawang makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Judas. Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang nag-iintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo tulungan ang mga nag-aalinlangan, sagipin ninyo ang nasa apoy, ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-iingat kayo, kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kaniyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas,
sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan. Mula pa noong una, ngayon, at magpakailan paman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Bayaan mong sa sangtuaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin naman nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana. Gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan natin mula sa iba't ibang bansa.
Ano pong gusto ninyong itanong sa Panginoon? O baka mas magandang, kayo po ba'y nagtatanong sa Panginoon? Yan na naman kayo, nakatingin lamang kayo sa akin. No? Nagtatanong ba kayo kung bakit kayo may sakit? Nagtatanong ba kayo kung bakit kayo may problema? Nagtatanong ba kayo kung bakit yung sinweldo nyo kahapon ubos na? Auno pa lamang. Nagtatanong ba kayo kung bakit hindi kayo nawawala ng suliranin? Natatanong ba kayo kung bakit lagi kayong may utang? Anong tanong ninyo sa Panginoon? Father, pwede po bang magtanong sa Panginoon? Pwede. Pwedeng magtanong sa Panginoon basta sa tamang dahilan. Sapagkat ang mga Pariseyo sa mabuting balita ngayon, nagtanong din sila sa Panginoon, anong karapatan mong gawin ang mga bagay na ito? Pero ang dahilan nila, kaya nila tinatanong si Jesus para makahanap sila ng butas nang sa ganoon maipapatay nila si Jesus. Tamang tanong, maling dahilan. Ngayon, anong tanong mo sa Diyos? Kung ang tanong mo'y bakit ka may sakit, bakit mo tinatanong? Sapagkat kung nagtatanong ka, sapagkat ang dahilan mo'y gusto mong maunawaan ang kanyang kalooban, pwede kang magtanong, Panginoon, bakit naman ho ako na may laging nagsisimba? Ay ba't ho ako ang may sakit? Ako naman ho'y bait na bait. Wala nga ho akong kaaway. Hindi nga ho nakikipagchismisan. Ay bakit ako ang may problema? Kung ang tanong mo ay upang palalimin ang iyong relasyon sa Diyos, pwedeng magtanong. Pero kung magtatanong ka para pagdudahan ang plano ng Diyos sa iyong buhay, iisa ang pupuntahan ng iyong tanong. Magkakasala ka. Sapagkat ang tanong na hindi tama ang dahilan ay mga maling tanong. Pero ang tanong upang maunawaan ang mga bagay na hindi mo maintindihan, magdadala sa iyo sa tamang kasagutan. Panginoon, ako naman ho ay 60 taong nagtrabaho para ho mai-adyo ko ang aking mga anak, mapag-aral ko. Eh beto ngayon ay ako ang hirap na hirap. Tinatanong mo ba dahil gusto mong malaman ang plano ng Diyos? O tinatanong mo dahil sinisisi mo ang Diyos? Panginoon, ako naman ho ay mabait. Ba ito ang aking mga kapitbahay? Ay lagi nang ako ang chinichismis. Panginoon, ako naman ho'y masunuring anak. Eh beto ako hindi iniimikan ng aking ina. Panginoon, ako naman po'y nagpipilit maging tapat sa aking asawa. Ay beto ako'y laging pinagdududahan. Panginoon, ako po'y pabalik-balik na dito sa Padre Pio tuwing Sabado. Ay beto hindi pa ako magkamit ng biyayang aking kinakailangan. Mga tanong na kung gusto mong itanong para alamin at liwanagin ang kalooban ng Diyos sa iyo, tamang mga tanong. Pero kung ikay magtatanong para pagdudahan ang Diyos, dadalhin ka niyan sa kawalang pag-asa. Dadalhin ka ng mga tanong na iyan sa pagkakasala. Kaya pwedeng magtanong, basta tama ang dahilan. Kaya kung kayo'y may tanong sa buhay, ang sunod niyong itanong sa sarili, bakit ko ba gustong tanungin ang Diyos? Ano bang aking ipinagdadasal? Tingnan niyo, napakarami ninyo ngayon. Napakarami natin. At may kanya-kanya tayong gusto. Eh paano pagka hindi mo nakamtan ng iyong gusto sa iyong misang ito? Hindi ka nababalik dito? Paano pagka hindi pinagkaloob ng Diyos kaagad ang iyong hinihingi at itinatanong?
Magtatampo ka sa Diyos? Paano pagka parang napakahirap ng karanasan kahit na ikaw ay laging nagdadasal? Ibig sabihin ba'y hindi ka na maniniwala sa Diyos? Minsan, ang mga bagay na ating nararamdaman ay pamamaraan ng Diyos upang lagi mo siyang puntahan. Di kayo nag-exam ng mga board exam noong mga nagdaang buwan. Pag sa dami nagpabasbas ng lapis dito, pati pagtatasa, si Father pa ang pinagtatasa. Sabi ko, college ka na, hindi ka marunong magtasa. Maraming pumasa. Pero nasaan sila? Yung pagkatapos mong makapasa sa iyong pagpapabasbas sa iyong lapis, bumalik ka ba para magpasalamat sa Diyos? O nakalimutan mo na siya dahil pasado ka na? Engineer ka na attorney ka na teacher ka na saka mo na uli kailangan ng Diyos kapag may problema ka na uli. Yun ang masama sa atin. Lumalapit tayo sa Diyos kapag kakailangan lamang natin siya. Pero tingnan nyo, marami sa atin dito, hindi naman lahat humihingi. Marami sa inyo yung nagpapasalamat dahil kahit maraming utang, natapos ang Mayo, nabuhay kayo. Pero yung iauno na uli ngayon, o bagong buwan, ay buhay ka pa kahit marami kang problema. Kaya sa iyong paglapit sa Diyos, para tanungin, Panginoon, bakit ako nagkakaproblema? Panginoon, bakit ako nagkakasakit? Ilakip mo dyan ang iyong pasasalamat. Sapagkat sa kabila ng iyong sakit, tinamot nakapunta ka dito. Sa kabila ng iyong problema, tingnan mo't naririto kang ligtas. Sa kabila ng iyong napakaraming utang, tingnan mo't buhay ka pa ngayon. Hindi ba biyaya iyan ng Diyos? Oot may problema, oot may suliranin, pero kailanman hindi nakakalimot ang Diyos para sa biyayang kinakailangan mo upang maisabuhay mo't malampasan ang iyong problema. Marami sa atin ay may suliranin ngayon. Pagkatapos ba ng misang ito'y tapos na ang inyong problema? Hindi. Pag uwi nyo sa inyo mamaya, magkagalit pa rin kayo ng iyong asawa. Pag uwi nyo sa inyo mamaya, mautang ka pa rin. Pag uwi nyo sa inyo mamaya, hindi ka pa rin iniimikan ng iyong anak. Pag uwi nyo sa inyo mamaya, may sakit ka pa rin. Pero alam mo na pagkatapos ng pagpunta mo sa Diyos, may panibago kang lakas para isabuhay ang mga suliraning iyong dinadala. Yun ang biyaya ng Diyos. Kung yun ang dahilan, kung bakit mo siya tinatanong, pwedeng magtanong, Panginoon, bakit ako ang may sakit? Pero salamat po sa pagkakasakit na ito dahil humahaba ang aking pasensya. Panginoon, bakit po ako ang may problema? Pero salamat po sa problemang ito, tumatatag ang aking sarili. Kung ang tanong mo'y para unawain ang dahilan ng Diyos sa mga bagay na iyong pinararanas sa iyo, pwede mong tanungin ang Diyos. Pero wag na wag po kayong magdududa at mawawalan ng pag-asa sa inyong paglapit sa Diyos. Walang problemang magpabalik-balik. Walang problemang magpaulit-ulit. Walang problemang laging lumapit sa Diyos. Ang mahalaga, sa bawat paglapit, napalalakas tayo upang malampasan natin at maisabuhay natin ang mga bagay na ating pinagdadaanan. Sa banal na misang ito, mga minamahal, habang ating pinararangalan si San Justino at habang tayo nananalangin kay Santo Padre Pio na tayo'y pagkalooban ng lahat ng ating pangangailangan, hilingin ninyo kay Jesus na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, marami po akong gustong itanong sa inyo. Pero sana po'y dalhin ako ng mga tanong na ito sa isang malalim na pakikipag-ugnayan at relasyon sa iyo. Marami akong tanong, pero punuin mo po ako ng iyong pagmamahal upang unti-unti
sa aking araw-araw na buhay, magkaroon ako ng kasagutan sa mga bagay na aking itinatanong sa araw-araw. Ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain na masugid na ipinagtanggol ni San Justino sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Justino ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, pagyadyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay dumadalangin ngayon upang alinsunod sa itinuro ng martir na si San Justino. Kami manatiling tumatanaw ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat ng mga kaloob na aming tinanggap sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.